Mga kapatid natin dyan sa Pilipinas, maghanda po kayo dyan. Ano po? Dahil etong mga darating na araw may malawakang rally ang ating mga kapatid. Hindi lang po INC. Lahat po ng taong gising no, sa kasakiman ng gobyerno sibil. Patatalsikin nila ang administrasyon ni Marcos at lagi nating tatandaan, etong lahat ay hindi lang kagagawa ni PBBM, no? Kundi din nag-uumpisa to lahat sa baba. From the barangay itself, which is hawak ng DILG, barangay to the mayor, lahat yan, tauhan yan ni Remulla. No, mga kapatid, maghanda po kayo ng pagkain, lahat po parang pandemic, no, ang mangyayari. Dahil sigurado po tayo, pag ito nagkagulo, at ang mga militarista, ang mga aktivista, lahat ng mga human rights advocates ay susulong doon at hindi po papayag na hindi managot ang sabwata ng mga yan, kapatid, lantaran, di ba? Hindi po tayo napayag na okay lang tong ginawa nila. At alam natin na walang hustisya dyan sa Pilipinas. Dahil alam nyo kung bakit ang nakaupo ay puro galamay ni BBM. Puro po yan mga sindikato at walang pagmamahal sa bayan. At this is the rise of the tribes. This is the rise of the people. The voice of the people will be heard. This is people's power, mga kapatid. Makiisa po tayo, ano po. But sa ayon sa gusto, mga kapatid, baka magkagulo po ng sobra. Kaya maghanda po tayo dahil hindi natin alam ang kalalabasan nitong rally na to. Dahil activated na po lahat ng mga grupo in Mindanao po. Ang mga Muslim sobrang galit na. Naintindihan ko po kayo, mga kapatid, kaya eto lang po ang pakiusap ko sa inyo na pagkain, gamot, yung safe places, yung safe havens na pupuntahan ninyo kung saan man po na secured yung inyong pamilya. Unahin niyo po ang inyong mga pamilya, no? And then, makibalita po kayo lagi dahil magkakagulo po talaga to, mga kapatid. Dahil hindi yan papayag si BBM na basta lang yan. No, basta lang yan bababa. At kung bababa man yan, ang dami pa niyang galamay, nakaugat sa barangay, sa mayor. Dahil yan lahat ay hawak ng DILG. Tatandaan natin yung mga kapatid, this is not instilling fear. Hindi to dahil binigyan ko kayo ng takot. What this is the reality. And we are talking about possibilities dahil gahaman nga ang mga yan. And alam natin wala ng pera ang bayan. Gagawa yan ng mga bagong batas, bagong regulasyon. Tataas ang presyo ng bilihin. Kaya let's be awakened. No, maging alerto tayo sa mga paandar nila, kapatid. Huwag mo na po tayong matulog. Pasuyo na po. Let's keep sharing the message para madami pong makaalam na ito na po ang kasalukuyan. This is the present situation in our country. Please na po, mga kapatid. Salamat po.